Hindi raw maituturing na election-related violence ang pagpatay sa isang konsehal sa San Carlos City, Pangasinan. Ayon yan mismo sa pamilya ng biktima. Makibalita tayo kay Michael Sison ng GMA Dagupan. Unti-unti nang nabibigyan ng linaw ang kasong pagpatay kay San Carlos City Councilor Minrado Inzon. Nakita ang bangkay ni Inzon sa loob ng kanyang sasakyan nitong Lunes ng hapon. Natadtad ng saksak at sinakal pa gamit ang seatbelt. May mga sospek na umanong tinutumbok ang Pangasinan Police Provincial Office at unti-unti na rin natutukoy ang motibo sa krimen. Pero ang malinaw, hindi may tuturing na election-related incident ang pagpaslang sa konsihal. Maraming mga development. Ibig sabihin nun, may mga suspect na tayo na tinitignan at ina-uncover natin kung ano yung talagang real motive. Hindi nagpaunlak ng panayam sa harap ng kamerang mga naulilang kaanak ng konsihal. Pero sa pakikipag-usap sa kanila ng GMA News, kumbinsido silang walang kinalaman sa politika ang pagpaslang sa biktima. Tiwala raw ang pamilya sa takbo ng investigasyon ng binuong Special Investigation Task Group ng PPO. Hinihintay na lang ng pamilya ang resulta ng investigasyon. Tatakbo sana ulit sa pagkakonsihalang napatay na biktima. Ang kanyang asawa na lang na si Julieta ang hahalili rito. Up to the day of election, siya yung considered as candidate. Unless merong magbago ang isip niya, pwede rin naman siyang mag-withdraw. Pinawi rin ng COMELEC ang pangamba ng publiko na may kinalaman sa paparting na eleksyon ang pagpaslang sa konsihal. Sa nakalipas na 8 taon, tahimik naman daw sa lungsod tuwing eleksyon. Namin, hindi pa naman siya quite alarming kasi we still have to wait for the report ng investigation kung yan ba ay election related or not. Kasi siyempre pag election related, may lalagay na naman sa area of concern ng San Carlos. Michael Sison, nagbabalita, Pilipinas.